Okay, so bago tayo mag-proceed sa ating tutorial mga idol 'no, nais ko muna sanang, mag-announce ng ating, giveaway, yung, nanalo sa ating giveaway na 12 volts solar pump, ayan. So ang nanalo sa ating giveaway mga idol ay si Idol Jan Sartiga, ayan. So nanalo siya mga idol ng 12 volts, solar pump. Pero hindi ito brand new mga idol, slightly used lang, mga 1 month lang. So hindi na nagagamit kaya pinag-giveaway ko na, no. So ayan si Idol Jan Sartiga. Idol, congratulations sa iyo. Ito na yung napanalunan mo, no. So sana makatulong sa iyo itong solar pump na to at mapakinabangan mo ng maayos, no. So sa mga gustong join sa ating mga next giveaway mga idol. Ayan, so pasok lang kayo dyan sa ating FB page. Ayan, so mag-follow lang kayo at syempre huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol para lagi po kayong updated sa ating mga events or anumang ating giveaways, no? So ayan, so tara na, proceed na tayo sa ating tutorial mga idol. Okay, so ito yung ating mga gagamitin na materyales mga idol, no, para sa ating DIY mini UPS, no. So 12 volts mini UPS ang gagawin natin. So ito ang mga materyales mga idol. So unahin muna natin dito sa ating pinakamalaki na gamit. So ito yung ating gagamitin na enclosure box. So ito ay plastic mga idol, no. Ang size nito in inches, no. So ito ay 6.69 inches yung taas niya. So yung taas niya ay 6.69 inches at ang kanyang lapad ay 5.85 inches at ang kanyang kapal mga idol ay 2.15 inches. Okay. So next natin yung ating mga wires, napaka-importante, red black. So maganda na lang kayo ng inyong mga wire, no. At saka ito yung ating gagamitin na module para sa ating pagka UPS. So ito ang mga idol ay YX850 na power failure automatic switching module. Ayan. So ito yung ating pinaka main na module para magawa yung ating DIY 12 volts mini UPS. So syempre kailangan natin ng dalawang switch. Ayan, round switch to. Okay. And then next dalawang DC male na plug. Okay. So ito next yung ating fuse holder. So ito dalawa ang magiging fuse natin. At syempre yung ating charger, 12 volts charger. Ayan, 12 to 24 volts. So okay. And then meron tayo ditong voltmeter. Ayan, voltmeter. And then next yung ating BMS 12 volts BMS. Ayan, so 3S ito. Para ito sa lithium ion na BMS. Okay. So meron tayo ditong 6 na 18650 na battery, brand new. Okay, so lahat ng mga materyales dito mga idol ay ilalagay ko po sa comment section. I-check nyo na lang po doon at panoorin yung maigi mga idol para hindi po kayo malito or mawala sa inyong ginagawa, no. So detail by detail tayo kaya masyado pong mahaba ang ating mga video kasi kailangan po details yung ating mga sinasabi at syempre ine-explain din po natin ang mga materyales na ating ginagawa para sigurado at saka syempre meron kayong matutunan, hindi lang yung basta ginagawa nyo lang. Okay, so unahin natin mga idol na gawin yung ating battery. So ikakamada muna natin to. Okay, so ito na yung ating baterya mga idol na. Ayan. So ito yung ating negative. So ito yung series natin tatlo, no. So negative, positive, negative. Ayan. So nag-parallel tayo dito. Ito yung ating parallel. Kita nyo naman. Ayan. Ito yung parallel natin. Ayan. So yung series natin ito. Ayan. Okay. So parehas lang yan sa ibaba. Ayan. Okay, so ito na yung ating BMS mga idol. Tapos na. So pwede na tong isalpak sa ating baterya, no. Ayan. So ito yung sinasabi ko. First negative,
First positive, second positive, third positive, and then yung ating load or output. Ito yung ating output nasa taas, no? So hihinang muna natin to sa ating baterya. Okay, so ito na, tapos na tayong mag-wiring ng ating BMS dito sa ating baterya mga idol, no? Ayan, so tapos na. So ito yung first negative natin, ayan, pumunta dito sa first negative. Tapos first positive, ang ating 4.2 volts ay nagpunta dito. Sa kabila lang to, sa positive ng first negative, ayan, sa kabila lang. So sa kabila lang yan. So yung 8.4, ayan, sa second, positive. Sa kabila, sa gitna, no? So yung positive ng gitna. And then yung last, yung 12.6 natin mga idol, ito, pinakahuli. So third positive, ayan. So testingin natin kung meron tayong makukuhang output dito sa ating BMS, no? Okay, so testerin natin, negative, positive. So 10.3 volts. Okay, so meron na tayong output. So medyo mababa yung voltage ng ating battery, no? Hindi siya full charge. So ang importante, meron na tayong output. Okay, so itabi muna natin to. Sunod natin planuhin mga idol yung box natin. So this is it, pansit mga idol. Ayan, so nakaplano na tayo ng paglalagyan ng mga to. So ito, nailagay ko na rin yung ano natin, no? Yung mga slot natin. So ito, pupunta dito sa kabila. So magiging depende yan sa inyo mga idol, no? Kung anong gusto nyong plano sa inyong gagawin na mini UPS. Pero para sa akin, ito yung magiging slot ko. Sa likod to. Ay, baliktad. Yan. Okay, sa likod to, no? So dito naman sa harap, ayan. So dito sa harap. So medyo nagkamali ako ng butas dito mga idol, no? Sinukat-sukat ko pa, hindi rin lang nag-straight. Ayan, so design na niya yan. So ito yung magiging charger ng ating cellphone. Yan, meron tayong charger siyempre. Okay, so meron tayong voltmeter, ayan, siyempre. And then yung switch. So ito magiging switch ng ating charger. And then ito magiging switch dito sa 12 volts out din to mga idol. So simulan na natin yung pagwa-wirings. Okay. Okay. So tapos na tayong maglinya mga idol dito sa ating load sa harap. So nalinyahan na natin yung mga load natin dito, no? Lahat, pati itong switch, tsaka DC female, tsaka itong ating USB charger. So itong orange, ito yung positive natin galing dito sa baterya, BMS nya. So dumaan yan sa fuse mga idol, no? So napansin nyo siguro, dalawa yung ating wire dito kasi dalawa yung switch, kailangan natin dalawa din na wire. So itong isa pumunta sa switch para dito sa ating DC female jack. And then yung isang orange na wire natin, pumunta naman yan dito sa ating switch din lang, papunta dito naman sa ating USB charger, no? So kapag ka-in-on mo to, ay itong negative naman galing sa ating BMS, negative, pumunta naman dito sa main negative na ng ating DC female jack, no? So hindi na kailangan dumaan ng switch yan. Diretso na yan. Yung negative, diretso na yan mga idol dito sa DC female jack. So dumaan din yan dito sa ating dalawang switch kasi kapag ka-i-on mo yan, iilaw yan. So para may supply yung ilaw niya. Okay, and then yung negative, dumiretso na rin dito sa negative ng ating charger. So testing natin. Nako. Teka lang mga idol. Tinanggal ko pala yung fuse dito. Para syempre, safety first. Mahirap na. So kailangan yan. Ayan o, yung fuse. So lagay muna natin. So naghihinang kasi tayo kanina mga idol. Kailangan naka-safety yan, no? So testingin natin. O ayan, umilaw siya. Ibig sabihin, power up na ito. Meron ng power dito na lumalabas. And then itong charger. Okay, so gumagana na rin. 10.3. Very nice, very nice. So ito na lang yung ating isusunod mga idol. Ay, gumamit pala tayo dito ng GST, no? Meron tayong female na GST ginamit dito. So next natin na lilinyahan yung ating input ng ating gagamitin na module at saka yung output. Okay, so ito na yung gagamitin natin na UPS module. Oops, teka, nag-blur na yan.
ito yung gagamitin natin na UPS module mga idol, no? So meron tayong tatlo na saksakan, no? So ito makikita nyo dito mga idol, ito meron siyang label. So DC, tapos battery, tapos out. Kung mababasa nyo, ayan o. Oops, yeah. Ayan, so out nakalagay. And then dito sa kabila sa baba, battery, and then DC. So ibig sabihin yan mga idol, dito yung input ng ating saksakan dito sa likod, no? And then ito naman sa galing sa battery. So ibig sabihin yan, ang ano kasi nito, ang trabaho kasi nito, kapag nawala ng supply dito kasi yung saksakan ng ating adapter. Ayan, adapter yan. So nakasaksak yan dyan. Kapag ka nawalan ng supply dito, papasok ngayon yung supply ng battery. So lalabas yan dito sa ating load. Ito na yung pupunta dito mga idol, no? Okay? So in-explain ko lang para meron naman kayong konting idea dito sa ating ilalagay, no? So ito, maximum of 10 amperes yung load na pwede nyong ilagay. Pero advice ko lang mga idol, syempre, kalahati lang dapat yung load niya. So 5 amperes. So sakto na rin ilo-load natin dito na modem or pwedeng DC na electric fan at isang ilaw, ibig sabihin, isang ilaw na 5 watts or 10 watts. Sobra na ata yung 10 watts, mga 5 watts, basta 5 watts mga idol, no? So pwede nyo dito para mag UPS function siya. Pero sa akin kasi ang ano ko lang dito yung internet modem para may backup, no? Okay, so simulan na natin to na ilagay. Dito nga pala mga idol, hindi naman kayo malilito kasi meron din siyang label sa baba, positive at saka negative. Parehas din doon dito sa ating supply ng adapter. So meron ding negative at positive. Ganon din dito sa load, negative at saka positive, no? So huwag kayong malilito. Okay, so tapos na natin may kabit yung ating module mga idol, no? So ito na yung ating UPS module, ayan. So ito yung supply ng ating AC charger, yung magiging priority supply natin sa ating load. Ang priority kasi natin dito, itong module na to ay yung dito sa linyang to, which is yung ating AC charger. And then dito naman, ito na yung ating battery. Ayan, so nakaparallel lang yan dito sa output ng ating BMS. At saka yung output natin dito, nakaparallel lang yan mga idol. Papunta dito. So huwag kayo malilito sa inyong mga positive at negative. Meron naman yung label yan sa baba, ano. So dito sa kabila, ito na yung ating load. Ayan, papunta dito sa ating saksakan dito sa likod. Okay. So dito mga idol, tinanggal ko na yung ating kanina, yung ating JST connector kasi katingin ko manipis. Kaya mas maganda makapal dito kasi kapag nag-charge to, maaaring uminit, no? Pagka nahabol yung ating battery. Kasi ito, maglalagay ako dito ng mga DC fan at saka ilaw. So sa tingin ko mahahabol ito. Kaya mas maganda kung ako sa inyo, kapalan nyo na lang ganito kakapal. Dito naman kahit okay lang naman kahit manipis dahil yung ilo-load ko lang naman dito kasi modem lang naman. So kung kayo gusto nyong lagyan dito ng DC fan or ilaw na mataas ang wattage, 10 watts pababa, mas maganda parehas nyo na lang na ganito kakapal. Ganun din dito, no? So sa akin, okay lang naman sa akin itong mga wire na to kasi medyo maliliit lang naman yung isasaksak ko ditong mga load. Okay? Nga pala mga idol, dito sa module na to, bali dalawa kasing binili ko. Ito yung diniscuss ko sa inyo kaninang module, ito yung nauna. Ang problema dito mga idol, no, baliktad yung kanyang diode, yung Schottky diode niya. Nandito yung cathode at nandito yung anode. Ang problema kasi dito mga idol, no, kapag kabaliktad, hindi magcha-charge yung ating battery. Ngayon, kung nagkaroon kayo ng ganito, naka-encounter kayo ng ganito, pwede nyo baliktarin, hinangin nyo lang, baliktarin nyo na lang. Okay? So, meron naman akong extra. Ayan. So, tama yung kanyang pagkakalagay at saka yung label niya, ito sa label ng board niya, parehas siya dito sa pagkakasalpak na ito. Kaya dapat ganito. So, tinitignan nyo maigi, no? Hindi kasi yan magcha-charge mga idol. So dito naman sa ating voltmeter, ayan, kinabit ko na rin mga idol, parehas lang naman yung connection niya dito. So dito, yung positive ng ating voltmeter, dito ko na nilagay sa switch. Ayan, so para pagka i-on natin, saka lang siya mag-on.
And then yung negative niya, nandito na rin sa negative ng ating DC female jack. Ayan. So pagka in-on nyo yan, saka lang yan mag-on yung ating voltmeter. So pwede na nating testingin to mga idol, no? So ito na yung ating AC charger. Ayan, so 12 volts to mga idol. Take note, yung dapat na gamitin yung AC charger ay hanggang 12.8 volts lang. Gaya nito. Ayan, oh, hanggang 12.2 nga lang mga idol eh. So pwede siya hanggang 12.8 volts para safe yung inyong charging. So ito kapag sinaksak nyo, maririnig nyo merong magtutunog na parang relay, kasi relay to. So may tutunog na parang tick, gaganon. Ayun siya. Okay, so power up na yung ating module mga idol. Ayan, oh. So meron tayong display dito. Ayan, nakailaw ng red. Ayan. And then testerin natin. So testerin natin dito sa supply. So 12 volts. And then dito sa ating battery 11.3. and so nag-charge na to. Dito sa ating output 12.08 volts. Okay, so testingin natin kung magbaback up yung ating battery pagka namatay yung supply natin. Okay, so sumaloy yung battery mga idol, 11.2. Ayan, no, sumaloy yung ating battery, so merong output. And then pagka binalik natin, pagka sinaksak natin ulit, okay, so pumalit yung reading ng ating AC charger, pumalit. So medyo lobat yung ating battery, no. So testingin natin yung load mga idol, no. So ito, meron tayong ilaw dito. Ilaw ba? O yan, ilaw. So kapag pinatay natin tong supply, ayun, so meron lang siyang flicker na konting-konti. So hindi siya gaanong noticeable, no. So ito na mga idol, tapos na natin yung ating DIY 12 volts mini UPS, no. Ayan, so napakaganda ng ating DIY project ngayon. Okay, so ito ay multi-purpose. Pwede kang magsaksak dito ng load na DC fan o kaya DC light. Wala nga lang siyang UPS function mga idol, no. So pwede ka rin dyan mag-charge. Ayan, so pwede ka na mag-charge dyan. Tapos syempre meron ding hiwalay na switch yan para sa load na ilalagay mo dito at saka para dito sa charger, no. So para hindi siya gumagasta ng baterya. So ito yung ating UPS, iisa lang yan dito lang. So testing natin. Okay, so umilaw siya kasi wala siyang AC charger. So ang naka-back up dito ngayon yung ating baterya mga idol. So testing natin yung ating AC charger. Ayun, so nag-flicker siya, ibig sabihin lumipat yung kanyang supply dito sa AC charger. Kasi ang priority natin mga idol ay dito sa ating AC charger. Pagka nag-brown out, kunwari nag-brown out, ayun, so nag-flicker siya, lumipat na siya sa backup natin na battery, no. So ganun lang kadali mga idol yung ating paggawa ng ating DIY 12 volts mini UPS multi-purpose. So basta sundan nyo lang ng maigi yung ating tutorial. Panoorin nyo ng buo, huwag nyo i-skip para hindi kayo malito mga idol, no. So pagka gagamitin nyo ito sa mga internet modem, asahan nyo po na magkakaroon ng konting pag off ng supply, magre-restart yung inyong modem kasi hindi naman po siya uninterruptible na UPS. Meron po siyang konting delay, no. Pero at least kung meron man kayong ginagawa na mga office work or meron kayong mga work from home mga idol or meron kayong mga research na ginagawa, pagka nagkaroon ng brownout sa inyong lugar, magkakaroon pa rin kayo ng kuryente na pang-ilaw o kaya meron pa ring supply yung inyong ginagamit na internet, no. So yun nga, sabi ko mga idol, no, pagka nagkaroon ng brownout at kailangan nyo ng kunwari ito nakasaksak na sa internet nyo, no. So syempre madilim. Okay, so madilim. Siyempre, sasaksak nyo na lang dyan yung inyong ilaw. At saka siyempre,
ayaw nyong malobat yung inyong cellphone mga idol, pwede kayong mag-charge dito. Okay? So ito ay nakarekta na sa battery natin. So yun lang mga idol. Sana sa mga hindi pa po nakasubscribe mga idol, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating video. Kung nakatulong man ang ating tutorial ngayon, please subscribe po sa ating channel mga idol, at wag po ninyong kalilimutang mag-like sa ating video at mag-comment na rin kung anong gusto nyong itanong mga idol, at syempre po paki-share na rin po ang ating video mga idol, no. So yun lang po mga idol, maraming salamat po, hanggang sa muli nating DIY project na naman, okay?